Noong nakaraang gabi, nasunog ang Inferno Criminal Detention Facility. Napakaraming mga taong nagbabantay sa detention facility na ito ang namatay at ito ay dahil sa mga salamangkero ng kadiliman. Ang salamangkerong ito ay si Belfor Arcane at kasama nito sina Keynes at Arin at ginamit nila ang salamangka ng kadiliman upang patayin ang napakaraming tao. Ang salamangka ng kadiliman ay mayroong dalawang katangian. Ito ay ang absorption at ang assimilation. Ang kadiliman ay sumisipsip ng enerhiya na kung saan, ito ay nagiging bahagi na ng sarili. Ang kadiliman na nakatanggap ng kamalayan ni Keynes ay may kakayahang magsagawa ng pisikal na puwersa. Gayunpaman, hinding-hindi matatalo ng dilim ang liwanag kailanman. Napakagaling ng iyong mga ginawa, Keynes, sabi ni Belfor. Master, nariyan ka pala, sabi ni Keynes. Ang Archmage na si Belfor Arcane ay ang naging tagapagligtas noon ni Keynes at Arin. Sa kaunting pagsisikap lang, maaari mong magawang lamunin ang liwanag, sabi muli ni Belfor kay Keynes. Keynes, ang lugar na ito ay ganap na walang kinalaman sa paghihiganti ng ating master. May dahilan ba para makarating tayo sa ganito? Sabi ni Arin kay Keynes. Arin, ang kailangan nating gawin ay magtiwala sa ating master. At sigurado ako na alam mo naman iyon, hindi gagawa si Master ng kahit ano nang walang dahilan, sagot ni Keynes. Alam ko naman iyon, Keynes, naiintindihan ko, sabi muli ni Arin. Pumasok si Belfor Arcane sa loob ng Inferno Criminal Detention Facility at kasama pa din nito sina Keynes at Arin. Habang sila ay naglalakad papasok sa loob, ang mga harang na bakal ng bawat selda ay nasira. Nang dahil dito, ang mga preso ay tuluyan ng nakalaya. Ikaw, mayroon kang lubos na kamanghamanghang kakayahan, nagpapasalamat talaga ako, dahil sa inyo, nakalabas kami sa aming mga selda. Ikaw ba ay isang salamangkero, at nagdala ka rin ng ilang maliliit na bata, nagpunta ba kayo dito para mag-field trip? Hahaha, nais kong maging katrabaho ka. Ako si Krasen, ako ay tinatawag nilang The Night Cat. Sigurado naman ako na alam mo iyon bago ka magpunta dito, sabi ng lalaki kay Belfor. Akala ko ay masisiyahan na ako sa wakas sa pangingisda kahit minsan lang. Pero, isang grupo lang ng maliliit na isda ang nahuli ko, sabi ni Belfor. Nagalit naman ang mga preso sa sinabi ni Belfor. Ano? Tinawag lamang tayong maliliit na isda ng matandang ito. Ano naman ngayon kung siya ay isang salamangkero, sabi naman ng isang preso. Biglang umatake ang lahat ng mga preso patungo sa kinatatayuan ni Belfor. Ngunit, biglang dumilim ang paligid, walang kahit isang makita ang mga preso dahil sa kadiliman na ito. Naramdaman na lamang nila na biglang sumisikip ang kanilang kapaligiran. Unti-unting naipit ang mga preso ng pader na inilagay ni Belfor sa paligid ng mga preso at ang mga ito ay tuluyan ng namatay. Halos nagkalat ang napakaraming dugo sa buong lugar. Nang mga sandaling iyon, may isang lalaki na gumamit pala ng skema upang maitago ang kanyang presensya, pero sa kalaunan ay napansin din ito ni Belfor. Sabi ko na nga ba at mapapansin din ninyo ako, bakit ninyo ginagawa ito? Upang maghimagsik laban sa kaharian, sa aking palagay, wala ni isa sa inyo ang may balak magsalita, sabi ng lalaki kina Belfor. Umatake ang lalaki kay Belfor at ginamit nito ang bolang bakal na nakatali sa kanyang paa. Tinamaan si Belfor ng bolang bakal, ngunit, balewala lamang ito sa kanya. Sobrang nagulat naman ang lalaki dahil hindi man lamang nakaramdam ng anumang sakit si Belfor matapos itong tamaan sa kanyang mukha ng bolang bakal. At naisip nito kung sino ba talaga ang matandang lalaki na ito na nasa kanyang harapan ng mga sandaling iyon. Ikaw ay nakapasa sa aking pamantayan, seryosong sabi ni Belfor sa lalaki. Hahaha, ano bang sinasabi mo? Wala akong natatandaan na sumali ako sa audition, sabi muli ng lalaki. Gumamit si Belfor ng salamangka ng kadiliman at ito ay patungo sa lalaki. Gamit naman ang kanyang mga kamay, sinangga ito ng lalaki,
at tuluyan nang nasira ang posas na nakalagay sa kamay nito. Nararamdaman ko nakikilos ka para sa pera, bibigyan kita ng pagkakataon na kumita ng maraming pera, sabi ni Bilfor sa lalaki. Madali palang makipag-usap sa iyo kaysa sa naisip ko, sagot ng lalaki. Nang mga oras na iyon, si Teacher Thad ay nagmamadaling bumalik sa Magic Academy. Wala na bang mas ibibilis pa? Pakibilisan mo nga, bibigyan kita ng maraming gintong salapi, bilisan mo lamang, galit na sabi ni Teacher Thad sa kotsero. Tingnan mo nga, kahit nagaano pa ako tumakbo ng mabilis. Bukas pa din naman tayo ng umaga makakarating sa Chris, sagot ng kotsero. Hay nako, paano ako agad nito makakabalik sa Magic Academy, sabi muli ni Teacher Thad. Tinambangan ni Bilfor Arcane ang Inferno Criminal Detention Facility noong nakaraang gabi. Ang susunod naman niyang gagawin ay ang maghiganti para sa nangyari 40 taon na ang nakakalipas. Kailangan ko itong maipaalam agad sa headmaster sa lalong madaling panahon, sabi ni Teacher Thad sa kanyang isip. Nang mga sandaling iyon, sina Bilfor, Keynes at Arin, kasama din ang lalaki na nakilala nila sa detention facility ay nakabantay sa labas ng Alphys Magic Academy. Napakalamig, napakalakas ng ulan, kailangan na ba talaga natin itong gawin ngayon? Sabi ng lalaki at ang lalaking ito ay nagngangalang Lucas. Pwede ba Lucas, huwag kang ang magreklamo, ang kailangan mo lamang gawin ay gawin ng maayos ang trabaho mo, sabi ni Keynes kay Lucas. Kailangan mo rin akong bigyan ng malaking bonus, maliwanag ba? Kung alam ko lamang na ito ay isang bagay na kabaliwan na pag-atake sa isang Magic Academy, hindi na sana ako sumama sa inyo, sabi muli ni Lucas. Nagpapatuloy pa din ang sobrang napakalakas na ulan ng mga oras na iyon. Wala na akong magawa, nasundan ko na sila dahil nangako sila ng malaking pera. Pero, paano ito naiiba sa pag-aalsa laban sa kaharian, sabi ni Lucas sa kanyang isip. Hoy, ikaw, hindi ko akalain na gagawa ka ng mga ganitong klaseng gawain. Napakaganda mo para magtrabaho bilang isang maruming kriminal. Ano kaya kung sumama ka na lamang kaya sa akin, sabi naman ni Lucas kay Arin. Pwede ba Lucas, tumahimik ka na, ang tungkulin mo lamang ay ang bantayan ang mga bihag. Gawin mo lamang kung ano ang napag-usapan natin, sabi muli ni Keynes kay Lucas, kung ganoon, nasaan naman ang mga bihag na sinasabi mo, sabi muli ni Lucas, makikita mo bukas ng umaga, huwag kang magduda kay Master. Ang lahat ng ito ay naaayon sa kanyang kalooban, sagot ni Keynes. Galit na galit naman si Lucas kay Keynes dahil sa mga sinabi nito. Ayon pa kay Lucas, napakayabang naman ni Keynes. Bakit ba naman nagsama si Master ng ganitong klaseng tao, sabi ni Keynes sa kanyang isip. Nang mga sandaling iyon, ang Alphys Magic Academy ay binalot ni Bilfor Arcane ng salamangka ng kadiliman. Sa simula, mayroong bigat, sa pamamagitan nito, ang symmetry ng buong daigdig ay nasira. At dahil sa hindi mabilang na mga pangyayari, at ang mga resulta ng naturang insidente, nabuhay ang mundong alam natin, kaya naman sa huli, ang mundo na alam natin ngayon ay hindi mabubuhay kung walang bigat. Tama ba ako? Pero, ang pinakamahalaga ay bakit may bigat sa umpisa pa lang, sabi ni Nate. Siguro, ito ay parang bigla na lamang sumulpot katulad ng isang diwata, o kaya naman ay isang bagay na tulad din nito, sabi naman ni Hiroki. Seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Sinasabi mo ba na ang Diyos ang lumikha ng lahat? Bumaba na ba ang asukal mo sa katawan at gusto mong kumain ng cake? Sabi muli ni Nate. Sinabi ko lamang iyon kasi nga, hindi ko din alam. Ginugol na natin ang ating suspensyon sa silid-aklatan na ito. Nagsaliksik tayo ng kung ano man ang dapat matutunan tungkol sa bigat. Pero sa huli, hindi natin naintindihan ang isang bagay na lampas sa pangunawa ng isang tao. Pero sa palagay ko, sinubukan ko namang pag-aralan ito gamit ang pananaw ng omniscient, sagot ni Hiroki. Ikaw naman Shirene,
Ano ang pakiramdam ng bigat sa iyo mula sa omnipotent? Tanong naman ni Hiroki kay Shirenei. Ang omniscience ng isang salamangkero ay nagsisilbing pantulong sa kanila upang sila ay makabuo ng isang layunin, at walang kinikilingan na opinyon. Gayunpaman, ang omnipotence ng isang salamangkero naman ay purong individual. Mahirap itong ilarawan sa salita, pero, ang pag-iral. Nararamdaman ko ang pagnanais na umiral at ito ay isang napakalakas na pagnanasa. Ito ay halos tulad ng isang desperadong sinusubukang turuan ang sinuman, na parabang sinusubukan nitong ipaalam ang pagkakaroon nito, sagot ni Shirenei at nakalikha ito ng maliliit na liwanag na nasa kanyang kamay. Medyo malalim iyang sinabi mo, isang pagnanais na patunayan ang pagkakaroon ng pag-iral ng isang tao, sabi muli ni Hiroki. Shirenei, ano naman iyan? Tanong ni Nade kay Shirenei. Ito bang nasa kamay ko? Ito ang aking omnipotence, sagot ni Shirenei. Ano kaya kung tawagin natin itong particle of God? Ano sa palagay ninyo? Tanong ni Nade. Medyo magandang pangalan iyang sinabi mo. Pinasisigla nito ang pagkamalikhain ng isang tao, sabi muli ni Hiroki. Sobrang gusto ko iyon ang perpektong pangalan para sa imaheng nasa isip ko, sabi naman ni Shirenei. Talaga ba, nagustuhan ninyo ang naisip ko? Pagkatapos ng lahat, ang omnipotence ay nagiging mas malakas kapag ang imahe ay mas malinaw, sabi muli ni Nade. Particle of God, kailangan ko pang magsaliksik ngayon ng tungkol pa dito, seryosong sabi ni Shirenei. Lumabas na sina Shirenei, Nade at Hiroki sa silid-aklatan ng Magic Academy. Ito na kasi ang huling araw na kanilang suspensyon. Hindi ako makapaniwala na natapos ang ating pahinga ng ganito na lamang, sabi ni Nade. Bakasyon ba para sa iyo ang suspensyon natin? Tanong ni Hiroki kay Nade. Hindi ba ninyo nakakalimutan ang pangako natin kahapon? Sabi ni Shirenei. Yun bang magtatapos tayong tatlo ng magkakasama? Sabi ni Nade. Susubukan nating makapasok sa ika-4 na klase ngayong semestre, sabi naman ni Hiroki. Isang araw pa lang simula nang mangako tayo niyan, sabi muli ni Shirenei. Paano kung maiwan kami sa ika-5 klase ng mag-isa? Tanong ni Nade. Ayos lang ba na manatili ka sa Magic Academy ng isa pang taon? Tanong naman ni Hiroki. Ano ba naman kayo? Ang mga grado ninyo ay mas maganda kaysa sa akin. Ako ang mas nanganganib sa ating tatlo, sagot ni Shirenei. Ito na ang huling araw, ano kaya kung tumambay muna tayo sa ating research lab, sabi muli ni Nade. May kailangan pa akong puntahan, kayo na lang muna, sabi ni Shirenei. Sumunod ka na lamang sa amin kapag natapos ka na sa iyong gagawin, sabi naman ni Hiroki kay Shirenei. 6 na buwan na ang nakalipas, si Shirenei ay isang freshman na walang kaalam-alam. Ngayon, natutunan niya ang tungkol sa Particle of God at nagkaroon ng mahalagang mga kaibigan at isang tao na nakatulong sa kanya upang marating ang kung saan man siya naroroon ngayon. Kinabukasan, ang mga estudyanteng nasa advanced class ay patungo sa Steel Door Advanced Class Building. Amy at Senior Cheryl, ipinagdala ko kayo ng kape, sabi ni Shirenei at iniabot nito ang tasa na may lamang kape kina Amy at Cheryl. Sina Amy at Cheryl naman ay sobrang gulat na gulat sa pagdating ni Shirenei. Pasensya na, tinakot ko ba kayo? Nais ko lamang na kayo ay sorpresahin, nakangiting sabi ni Shirenei. Maraming salamat sa iyo Amy, sabi naman ni Shirenei kay Amy. Sino ka ba? Bakit mo ako kinakausap? Sabi ni Amy kay Shirenei. Nagulat naman si Shirenei dahil hindi siya nakikilala ni Amy. Ayon kay Shirenei, ano kayang nangyari at bakit hindi siya nakikilala ni na Amy at Cheryl? Nakalimutan mo na ba kung nasaan ka? Pinupuri kita sa lakas ng loob mo na pumunta dito sa Advanced Class Building. Ngunit, hindi ba ito masyadong malayo? Ang mga estudyante ay dapat na tumuon sa kanilang pag-aaral, sabi naman ni Cheryl kay Shirenei. Halika na nga Amy, akala ko ay mananatiling tahimik ang mga bagay ng ilang sandali,
Sabi naman ni Cheryl kay Amy at silang dalawa ay tuluyan ng lumayo kay Shireenay. Sandali lamang Amy at Senior Cheryl, niloloko ba ninyo ako dahil ang tagal ko na kayong hindi nabibisita? Tanong muli ni Shireenay. Ngunit, dahil sa paghabol ni Shireenay kina Amy at Cheryl, bigla itong nadulas at nabitawan nito ang hawak-hawak niyang tasa na may lamang kape. Bawal iyang ginagawa mo, sinusundan mo kami, naiintindihan mo ba? Umalis ka na habang mabait pa ako, maliban na lamang kung gusto mong isumbong kita, galit na sabi ni Cheryl. Bakit umaarte sila ng ganito ngayon, hindi totoo ang mga nangyayaring ito, sabi naman ni Shireenay sa kanyang isip. Cheryl, tama na, umalis na tayo, nagsasayang lamang tayo ng oras dito. Pag-aaya ni Amy kay Cheryl, tumayo naman si Shireenay, at bigla itong tumakbo palayo habang ito ay umiiyak. Ano bang mali sa kanya? Napaka-inosente niya, pero sobrang napakatigas ng ulo niya. Huwag kang masyadong mag-alala sa kanya, sabi ni Cheryl kay Amy. Sino nga ba ulit siya? Tanong ni Amy at bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Habang tumatakbo, nakasalubong ni Shireenay si Mark at nabangga niya ito. Ano bang ginagawa mo? Sabi ni Mark kay Shireenay at bigla nitong nakita ang marka ng ikalimang klase na nakalagay sa suot na uniforme ni Shireenay. Mark, ikaw pala iyan, sabi ni Shireenay. Senior, patawarin mo ako, sabi muli ni Mark bilang pagbibigay galang kay Shireenay. Hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Shireenay, nakasama mo ako noon sa pagsusulit ng teleportation, sabi ni Shireenay. Hindi ko alam kung ano iyang mga sinasabi mo, pero, humihingi ako ng tawad dahil hindi kita napansin kaya nagkabanggaan tayo, sabi ni Mark. Hindi mo din ako nakikilala, gulat na sabi ni Shireenay. At bigla namang dumating si Teacher Sena. Anong nangyayari dito? Sabi ni Teacher Sena. Teacher, ano po kasi? Putol na sabi ni Shireenay. Sino ka? Parang ngayon lamang kita nakita dito sa Magic Academy. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Teacher Sena kay Shireenay. Nagulat muli si Shireenay dahil kahit si Teacher Sena ay hindi din siya nakikilala. Lumapit ang ibang mga estudyante kay Shireenay at nagtatanong din ang mga ito kung sino si Shireenay. Si Shireenay ay biglang tumakbo, hulihin ninyo siya. Siya ay medyo kahina-hinala, sigaw ni Teacher Sena. Hindi maaari, ito ay isang kasinungalingan, sabi ni Shireenay habang tumatakbo. Nagtungo naman si Shireenay sa kanilang research lab. At pagbukas niya ng pinto ay nadatnan niya sa loob nito sina Nade at Hiroki. Nade, Hiroki, nakikilala ninyo ako, hindi ba? Ako si Shireenay. Sabi ni Shireenay kina Nade at Hiroki, paano ka nakapasok dito? Sino ka ba? Tanong ni Nade at Hiroki kay Shireenay. Bigla namang may pumasok sa isip ni Shireenay, ayon sa kanya, paano kung hindi naman talaga siya nakapunta sa Magic Academy na ito simula pa lang, paano kung panaginip lamang talaga ang lahat ng ito?